Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Why are you here? Tanong ko kagad sa kanya nang pagbuksan ko siya ng gate. At sino ka para tanungin ako niyan? Nakangiti na tanong niya rin sa akin. Ako? Sino? Sino ako? Tanong ko sa kanya at bigla na lang akong tumawa ng malakas dahil nagpapatawa ba siya? Why are you laughing? May nakakatawa ba? Halatang nainis siya sa bigla kong pagtawa. Oo, nakakatawa ka dahil itatanong mo pa kung sino ba ako. Alam ko namang alam mong totoo pero pinipilit mo lang sarili mo na hindi maniwala. Ang hindi maniwala na ako ang asawa ni Colton. Ano bang tingin mo sa akin? Wala ba akong karapatan na tanungin ka? O baka naman kaya ka nandito dahil gusto mo lang siguraduhin na magkaaway kaming dalawa? Dahil sa mga pictures na pinadala mo, nakangiti na sabi ko sa kanya. Pero ang totoo'y kumakalma lang ako kahit nang totoo'y gusto ko nang hablutin ang buhok niya. Asawa ka lang niya at sa tingin ko maghihiwalay rin naman. Mas mauna pa maghiwalay ang mga buhok mo sa anit mo kaysa sa paghihiwalay naming dalawa. Sabi ko sa kanya at mabilis ko hinilang buhok niya. Dahil gigil na ako sa kanya. Naubos ng lahat ng pagtitimpi ko. Nagsabunutan kaming dalawa dahil lumaban siya sa akin. Buisit ka, bakit hindi ka na lang bumalik sa kung saan ka man galing? Talagang kinakarir mo ang pagiging kontrabida mo. Maganda ka nga pero desperada ka naman, sigaw ko sa kanya. Hindi kayo bagay na dalawa ni Colton. Kaya ikaw ang dapat na mawala. Hindi man kami bagay na dalawa. Ang mahalaga, hindi ako malandi. Hindi mo ko katulad na nakipaghiwalay na sa asawa ko pero sa kanya mo pa rin iniwan ang anak mo. Tapos ngayon babalik ka dito na para bang wala lang? Like wow, ang kapal ng mukha mo. Sigaw ko sa kanya. Dahil inis na ako sa kanya. Iha, tama na yan. Christina, tama na yan. Lagot kayo kay Colton dahil buntis ang asawa niya. Sabi ni Manang para maging dahilan para bitawan ako ni Christina. So, totoo talaga na buntis ka? Hindi kayo nagsisinungaling? Tanong niya. Hindi mo naman kami katulad. Hindi kami sinungaling na katulad mo, sabi ko sa kanya. Ngayon ay alam ko na kung bakit hindi ka maiwan ni Colton. Dahil dyan sa bata na yan. Kaya ayaw niyang mabuo kami dahil sa bata na yan. Kaya dapat lang na mawala yan. Sigaw niya sa akin kaya parang umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo ko. Subukan masaktan ng anak ko dahil ano bang magagawa niyo? Sigaw niya at bigla na lang siyang naglabas ng baril. Kaya tumakbong ibang mga tao dito maliban sa akin. Si Manang at ang guard. Ma'am, ibaba mo na po yan, sabi sa kanya ni Kuyang guard. Inuutusan mo ko? Kung hindi magiging akin si Colton, isisiguraduhin ko na hindi rin siya magiging masaya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Dumadagong-dung ang malakas na boses ng asawa ko dahil gising na pala ito. Colton, si Ana. Siya ang may kasalanan. Pinipilit niya ako na saktan ko siya. Siya ang unang nanakit sa akin. Parang baliw na sabi niya. Ibaba mo ng baril na hawak mo. Utos sa kanya ni Colton. Ayaw ko kapag hindi ka sumama sa akin. Ginawa ko na lahat. Ginawa ko na para sirain kayo. Pero bakit? Bakit hindi pa rin kayo naghihiwalay na dalawa? Bakit? Galit na sigaw niya sa akin. Dahil mahal na mahal ko siya. Sagot ng asawa ko, tinago na niya. Ako sa likod niya. Pero nangako ka sa akin. You promised me. You promised that you will wait for me. Sinabi mo yun, kaya ako bumalik. Pero bakit? Bakit ka naganap ng iba? Bakit mo ko pinagpalit sa iba? Galit na sigaw niya sa asawa ko. Sa tingin mo ba talaga hinihintayin kita pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin? Sa totoo lang ay nagpapasalamat pa nga ako na iniwan mo ko at niloko mo ko. Kasi kung hindi mo yun ginawa, baka patuloy lang akong umaasa sa wala. Mahal na mahal ko si Ana at wala ng ibang babae ang hihigit pa sa kanya. Sabi ng asawa ko. Hindi ko magiging akin, hindi ka rin magiging masaya. Sigaw niya at bigla na lang siyang nagpaputok ng baril kaya nagulat kami. Pero mas nagulat kami dahil bigla na lang siyang inatake ni Galong. Bigla na lang pumulupot si Galong sa kanya kaya hindi na siya makagalaw ngayon. Nabitawan na rin niyang hawak niyang baril. Ah! Buisit kang ahas ka! Papatayin kita! Sigaw niya kaya bigla naman siyang kinagat ni Galong. Mukha talaga si Celestine ayaw talaga ni Galong ng mga pangit na salita. Na talagang nagagalit to. Kahit malaki nagat niya si Christina. Hindi pa rin tutumigil sa pagpulupot dahil hindi na makagalaw ngayon ang ex ng asawa ko. Colton, help me! Help me! Sigaw niya sa asawa ko. Love, hayaan mo siya. Kailangan niya madala para hindi na siya ulit manggugulo pa dito. Kapag tinulungan natin siya, ay magkakaroon lang siya ng dahilan para manggulo ulit. Walang emosyon na sagot ng asawa ko habang nakatingin sa babae. Colton, please! Please help me! Umiyak na ito ngayon. Oh, what's going on here?
Tanong ni Leslie na kararating lang kasamang anak niya. Mommy! Narinig ko na tawag ni Tin sa akin at tumakbo siya para yumakap sa akin. Pagmasdan mo mabuti, Christina. Masaya kami at mahal namin ang anak mo kahit pa inabandon na mo siya. Kaya sana wag ka nang nanggugulo pa dito dahil hindi ka namin nahayaan pa na gawin mo ulit. Huling chance mo na to, sabi ng asawa ko. Tama, wag ka na manggulo pa dito dahil tahimik ng buhay nila. Maghanap ka na ng iba tulad ng ginawa mo noon. At isa pa kahit na itago mong totoo, ay mahanap pa rin namin kung sino tunay na ama ni Tin. Sabi ni Leslie. Mas mabuti pang umalis ka na lang tulad ng ginawa mo noon. Huwag ka na mag-alala dahil mamahalin alagaan namin si Tin. Sabi ko sa kanya. Galong, come here na. Umalis ka na dyan sa babaeng yan. Kausap ni Leslie sa alaga niya at mabilis naman itong sumunod. Natumba naman si Christina at halatang nanghihina sa ginawa sa kanya ng ahas. Tara na sa loob, sabi sa akin ng asawa ko. Tara na, nakangiti na sabi ko sa kanya. Mas nauna sa amin si Leslie at Galong. Nakasunod kami sa kanila at hawak kong kamay ni Tin pero nagulat kami na bigla na lang. Tin! Sigaw ko dahil bigla na lang siyang napaluhod sa semento. Tin! Tin please! Baby please! Umiiyak na sambit ko dahil may tama siya ng baril. Mommy! Nahirapan na sambit niya. Shh! Don't talk! Huwag ka na muna magsalita, sabi ko sa kanya. Colton, si Tin! Umiiyak na sambit ko sa asawa ko. What have you done? Galit na sigaw ni Colton kay Christina. Hindi naman siyang babarinin ko eh. Si Ana sana pero humarang siya. Sigaw niya. Tang ina mo! Sigaw ng asawa ko at sinuntok niya ito kaya nawalan to ng malay. Leslie, pusasa mong hayop na yan. Galit na sambit ng asawa ko. Ako nang bahala sa kanya, kuya. Itakbo niyo na si Tin sa ospital habang may pulso pa siya. Sabi sa amin ni Leslie na umiiyak na rin. Lahat ng taong nandito ay umiiyak dahil sa nakikita naming kalagayan ni Tin. Baby, Daddy and Mommy are here. Kapit lang, stay with us, please. Please, umiyak na sambit ng asawa ko. Ako rin ay sobrang natatakot na baka mawala sa amin si Tin. Hindi ko kaya, hindi ko matatanggap dahil mahal na mahal kong anak kong ito at ang bata pa niya para dito. Mabuti na lang at tumawag kaagad sila manang ng ambulansya kaya dumating ito kaagad. Kaming dalawa ng asawa kong sumama sa loob ng ambulansya at pinasunod na lang namin ng driver. Hawak kong kamay ni Tin at walang tigil sa pag-agos ang mga luha ko. Sobrang natatakot ako. Baby, I'm sorry. I'm really sorry. Nang dahil sa akin na sa ganito kang kalagayan. I'm sorry. Umiyak na kausap ko sa kanya. Habang nasa daan kami. Love, don't blame yourself. Walang may gusto nito. Walang may gusto na mangyari to. Si Christina, siyang may kasalanan. Sabi sa akin ni Colton. Ako kasi dapat ang nasa kalagayan niya. Ako dapat, sabi ko sa asawa ko. Wala ni isa sa inyong dapat na nasa ganitong kalagayan. Baliw ang babaeng yun. Baliw siya. Nagpipigil ng galit na sambit ng asawa ko. Ipagdasal natin na magiging maayos si Tin na makakaya niya ito dahil ayaw ko. Ayaw ko maglibing ng anak. Hindi ko kaya, Colton. Ayaw ko na nangyari kay Daddy. Sabi ko sa kanya habang patuloy ako umiiyak. Matapang anak natin. Hindi siya susuko. Alam ko na gusto pa niyang makitang kapatid niya. Sabi sa akin ng asawa ko at niyakap niya ako. Mabuti na lang at mabilis tong ambulansya kaya nakarating kaagad kami sa pinakamalapit na ospital. Kaagad naman nilang inasikaso si Tina at niiwan kaming dalawa dito sa labas ng emergency room. Nakayakap ako sa asawa ko habang patuloy akong umiiyak. Hanggang sa dumating sila Mommy na sobrang nag-aalala. Umiiyak rin ito ngayon. Magiging maayos si Tin, magtiwala lang kayo. Malalagpasan niya ito. Baliw na talagang babaeng yun. Ang lakas ng loob niya na magdala ng baril. At ang sarili pa niyang anak ang tinamaan niya. Ako po talagang gusto niyang saktan. Ang gusto niyang patayin. Kaya lang po humarang si Tin. Humarang siya kaya siya po ang natamaan. Sabi ko kay Mommy, hayop siya. Makukulong siya. At sisiguraduhin natin yon. Gagawin natin ang lahat para hindi na siya makalapit pa sa inyo. Sabi sa akin ni Mommy, dapat lang dahil wala na po sa katinuan ng utak niya. Wala na po siya sa sarili niya. Sabi ko kay Mommy, pumunta muna tayo sa chapel. Ito ang tanging magagawa natin sa ngayon habang naghihintay tayo kay Tin. Sabi sa akin ni Mommy, dito na lang kami't magbabantay. Sabi ng asawa ko, kaming dalawa ni Mommy pupunta dito sa may chapel. Lord, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo pong anak ko. Iligtas mo po si Tin. Hindi man akong tunay niyang Mommy, para sa akin ay anak ko na siya. At mahal na mahal ko siya. Sana po pagbigyan niyo ako ngayon. Nawala na sa akin ang daddy ko, kaya hindi ko po nais na may mawala pa. Hindi ko po kaya. Hindi po talaga.
Umiiyak na kausap ko sa Panginoon. Pagalingin niyo po si Tin. Huwag niyo po siyang pabayaan. Masyado pa po siyang bata para dito. Hayaan niyo po sana siya na lumaki at makitang mundo. Ang kagandahan ng mundo. Huwag niyo po siyang kunin sa amin dahil mamahalin pa namin siya. Magiging ate pa po siya sa mga magiging kapatid niya. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat. Sana po pagbigyan niyo ang hiling ko. Ang hiling ko po ngayon para sa anak ko. Dahil hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya na maglibing ng anak. Umiiyak ako habang kinakausap ko siya. Alam ko na nakikinig siya sa akin. At alam ko na ibibigay niya yung sa akin ang kahilingan ko. Nawala na sa akin si Daddy kaya hindi ko nakakayanin pang mawala sa akin si Tin. O kahit na sino sa miyembro ng pamilya ko. Ngayon pa lang ako naging masaya. Ngayon pa lang. Tumingin ako kay maming taimtim rim ngayon nagdarasal. Itong kailangan namin ngayon. Ito lang at wala ng iba pa. Naniniwala kami na may awa ang Diyos. Malakas ang pananampalataya ko na magiging maayos ang lahat ng ito. Nanatili na muna kaming dalawa ni Mommy dito habang paulit-ulit na nagdarasal para kay Tin. Tahan na anak, alam ko na nasasaktan ka pero may buhay sa loob ng kailangan mo rin protektahan. Sabi niya sa akin. Sorry po Mommy, hindi ko lang po talaga kayang pigilan ang mga luha ko. Sobrang hirap po rin ito sa akin. Ayaw ko rin po pero kasi si Tin, ang anak ko, nahirapan po siya ngayon. Sabi ko kay Mommy. Wala akong narinig na kung ano pang mula sa kanya. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. Nang sobrang higpit na para bang sinasabi niya sa akin na hindi ako nag-iisa. Na may karamay ako sa lungkot at takot na nararamdaman ko ngayon. Bumalik na tayo doon, sabi niya sa akin. Opo Mommy, sabi ko sa kanya. At pumunta na kaming dalawa doon. Habang pabalik kami, nagulat kami dahil tumatakbo palapit sa amin ang asawa ko. Love, si Tin ay. Sa buong buhay ko ngayon pa lang talaga ako nakaramdam ng labis na galit. Kung noon ay galit na galit ako sa stepmom ko at sa anak niya, ay kakaibang galit ang nararamdaman ko para kay Christina. Sobrang nagagalit ako sa ginawa niya. Galit ako sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nasa critical ang kalagayan ni Tin. Hindi sana to nag-aagaw buhay ngayon at hindi to nakaratay sa ICU na may kung anong aparatos na nakakabit sa katawan niya. Maliit ang chance pero kumakapit kami. Kumakapit sa maliit na pag-asang mabubuhay siya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. Ang anak natin, love, umiyak na sambit ko. Magiging okay siya, love. Magiging okay siya. Sabi sa akin ng asawa ko. Ayaw ko umuwi. Dito lang ako. Dito lang ako. Sabi ko sa kanya. Love, hindi ka pwedeng dito. Makakasama sa baby natin. Sabi ng asawa ko. Paano si Tin? Paano siya? Umiiyak na tanong ko sa asawa ko. Nandito naman ako. Ako mag-aalaga sa kanya. Kami ni Mommy. Sabi niya sa akin. Gusto ko rin na alagaan siya. Gusto ko na nandito ako kapag nagising siya. Sabi ko sa kanya. Alam ko na gusto mo siyang alagaan pero alam natin na mas mahalagang alagaan mo rin ang sarili mo. Paano naman ang baby natin? Baka magkasakit ka kapag mas tumagal ka pa dito. Tanong niya sa akin. Basta tawagan mo ko kagad ha. Kapag may balita, tawagan mo ko kagad. Sabi ko sa kanya. Opo, tatawag ako kagad. Sabi niya sa akin na tinalikan niya ako sa noo. Ako naman iniyakap ko siya ng mahigpit. Baby, uuwi na muna si Mommy. Mahal na mahal kita kaya lumaban ka. Kausap ko kay Tin. Susunduin ako ng driver dahil ang asawa kong may iwan dito. Labag man sa loob ko, wala akong magagawa kung hindi ang umuwi. Dahil hindi safe na nandito ako. Dapat sa bahay lang ako dahil baka ako naman ang magkasakit. I love you. Malambing na sabi ni Colton sa akin bago ko pumasok sa loob ng sasakyan. I love you too. Malambing na sabi ko sa kanya. Alam ko na kahit gaano kapakahirap pagdaanan naming dalawa, alam ko na makakaya namin itong lampasan. Alam ko nagigising si Tin. Alam ko nagagaling siya. At makikita ko ulit ang ngiti niya. Kakapit ako at hindi ako susuko dahil alam ko na magiging okay ang lahat ng ito. Napagsubok lang ito sa amin na inihahanda kami ng mas masaya at maayos na buhay. Alam ko yun at alam kong nakikita ako ng daddy ko. Alam ko na hindi niya hayaang masaktan ulit ako. Alam ko na hindi niya gugustuhin pagdaanan kong lungkot na pinagdaanan ko sa kanya. Sana ibigay niya na sa akin si Tin. Hindi man siya galing sa akin ay mahal na mahal ko talaga siya. Anak ang turing ko sa kanya at hindi ko gusto na nangyayari to sa kanya. Buong biyahe ay umiiyak pa rin ako, parang ayaw tumigil ang mga luha ko. Patuloy na umaagos na para bang wala ng katapusan. Pagdating sa bahay, isang mahigpit na yakap ang binigay sa akin ni Manang. Lalaban si Tin, iha. Kilala kong bata na yon, kaya magpakatatag ka rin, sabi sa akin ni Manang. Opo Manang, kailangan po niyang lumaban. Kailangan po't hindi rin kami susuko ng daddy niya, sabi ko sa kanya. Magpahinga ka na muna iha, kailangan mo magpahinga, sabi niya sa akin. Aayusin ko na po munang mga gamit ng asawa ko para po maihatid doon sa kanya, sabi ko kay Manang.
Sige, tutulungan kita. Salamat po, Manang. Umakit kami't inalalayan ako ni Manang. Sa totoo lang, nawawalan ako ng lakas sa mga tuhod ko. Pero pinipilit ko pa rin na tumayo. Gusto kong maging malakas, kahit papagod ng pakiramdam ko. Nang makarating kami sa silid namin at tinulungan ako ni Manang, after ay siya nang nagbaba ng mga gamit na para sa asawa ko at naiwan na ako dito sa silid namin. Sobrang tahimik ng buong silid namin. Mas lalo na dagdagan ng lungkot na nararamdaman ko. Sobrang lungkot at sakit na hindi ko naman mapigilan ng pagpatak ng mga luha ko. Umiiyak na naman ako na parang ayaw na naman tumigil ng luha ko. Napahiga na lang ako sa kama namin at niyakap kong unan habang umiiyak ako. Nagising ako na halos hindi ko maimulat ang mga mata ko. Pero kinaya ko naman dahil may narinig akong gumising sa akin. Ate, kumain ka na, narinig kong boses ni Leslie. Mamaya na lang, sabi ko sa kanya. Hindi pwede, bili ni kuya na kailangan mo kumain. Hindi ka pwedeng magpagutom dahil magugutom din si baby, sabi niya sa akin. Pero wala akong gana. Kapag nalaman ni Tina wala kang gana, baka malungkot yon. Kaya dapat kumain ka para sa baby at para kay Tin. Sabi niya sa akin. Sige, maghihilamos lang ako. Ayaw ko na magmatigas dahil tama siya. Pumasok ako sa banyo para maghilamos ng muka. After ay kumain na kaming dalawa ni Leslie. Habang kumakain kami pareho kaming dalawang tahimik. Alam kong pareho kaming nahirapang lunukin ng pagkain. Na kinakain namin pero pareho rin namin pinipilit ang sarili namin na kumain para magkaroon ng laman ng tiyan namin. Leslie, may hihilingin akong pabor. Ano yon ate? Tanong niya sa akin. Gusto ko makita si Christina, sabi ko sa kanya. Hindi pwede, sagot niya sa akin. Please, hayaan mo ko makita siya. Magagalit si kuya, sabi niya sa akin. Pagbigyan mo na ako, ito na ang una at huli na kakausapin ko siya. Kasama naman kita sabi ko sa kanya. Okay, pero saglit lang tayo doon, sabi niya sa akin. Oo, sandali lang tayo. Kakausapin ko lang talaga siya, sabi ko sa kanya. Sige, pupunta tayo doon mamaya. Gusto ko siyang kausapin at hindi ko pipigilan ang sarili ko na magalit sa kanya. Sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin sa kanya para malaman niyang ginawa niya ito sa anak niya. Hindi ko sinabi sa asawa ko na pupuntahan ko si Christina. Ayaw ko na mag-alala pa siya sa akin. Nangako ako kay Leslie na walang mangyayari sa akin. Gusto ko lang talagang ilabas ang sama ng loob ko at galit ko sa babaeng yon. Ate, hintay na lang kita dito, sabi sa akin ni Leslie. Thank you, Leslie, sabi ko sa kanya. Naglakad na ako papunta sa visiting area dito sa kulungan. Ang sabi sa akin ay maghintay ako kaya naman umupo na muna ako. Ilang sandali pa'y nakita ko siya. Naglalakad siya papunta sa kinalalagyan ko. Mukhang maayos naman siya. Why are you here? Tanong niya sa akin kaya mabilis ko siyang sinampal. How dare you? Nakakatulog ka ba? Nakakatulog ka ba ng maayos? Tanong ko sa kanya after ko siyang sampalin ng 2 beses. Of course! Bakit naman hindi magiging masarap ang tulog ko? Ang galing mo nga nakakatulog ka pa ng mahimbing. After mong barilin ang anak mo. Hindi siyang gusto kong barilin. Ikaw! Ikaw! Sigaw niya sa akin. Sana nga ako na lang para hindi niya nahihirapan si Tin. Hindi mo alam ang ginawa mo sa anak mo. Kung sa bagay, hindi mo naman siya anak Iniwan mo siya. Pinahirapan mo siya at ngayon binaril mo siya. Wala ka nga talagang kwentang ina. Hindi ka deserve ni Tin. Sana hindi na lang ikaw ang naging tunay niyang ina. Bumalik ka na lang dahil kung kailan masaya na siya. Bumalik ka tapos ikaw din ang mananakit sa kanya. Sana nga hindi na lang ikaw ang naging nanay niya. Hindi niya sana nararanasan to. Hindi sana siya nakaratay sa ospital ngayon. Hindi sana siya nag-agaw buhay ng dahil sa'yo. Sana usigin ka ng konsensya mo sa ginawa mo sa anak mo. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalapit pa sa kanya, sabi ko sa kanya. Totoo ba na nag-aagaw buhay siya? Tanong niya sa akin. Mukha bang nagbibiro ako sa mga oras na to? Tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsalita pero nakita ko na pumatak ang luha niya. Gusto ko sanang maawa sa kanya pero hindi ko magawa dahil galit na galit ako sa kanya. Mukhang wala man lang siyang pakialam kay Tin kahit pa sinabi ko sa kanya na nag-aagaw buhay na to. Hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ng luha niya. Tumayo na ako dahil kailangan ko nang umalis. Wala rin naman akong inaasahan mula sa kanya. Gusto ko lang talaga na malaman niya ang nangyari kay Tin. Tumalikod na ako para umalis na. Sana mamatay na lang siya. Sigaw niya sa akin kaya biglang umakyat ang lahat ng dugo sa ulo ko. Kaya mabilis akong lumingon sa kanya at mabilis ko siyang sinugod. Wala na akong pakialam kung may mangyari man sa akin. Ang gusto ko lang ngayon ay saktan siya. Wala ka talagang kwenta. Sigaw ko sa kanya. Sana mamatay siya. Ikaw ang dapat na mamatay at hindi siya. Ang sama mo. Galit na sigaw ko sa kanya at sinabunutan ko siya. Ate,
Narinig kong boss ni Leslie. Tama na ate, hayaan mo na lang siya. Hayaan? Sinabi niya na sana mamatay na lang si Tin, sabi ko kay Leslie. Pero hindi niya ako hinayaan na sabunutan ko pa rin si Christina. Alam ko na nag-aalala siya sa baby ko sa tiyan ko. Sinabi niya yon. Naging seryoso biglang mukha niya. Oo, sinabi ko. Malas ang batang yon. Kaya sana mamatay na lang siya. Dahil wala naman siyang shield. Nagulat ako dahil bigla na lang siyang inatake ni Leslie na dahilan para matulog siya. Isang atake lang ang ginawa ni Leslie sa kanya. Hindi pa patay yan. Kayo nang bahala dyan. Sabi ni Leslie sa mga nagbabantay. Yes ma'am, sabi naman ng mga to na para bang kilala nila si Leslie. Tara na ate, kailangan na nating umalis. Sabi niya sa akin. Hinila na niya ako palabas pero lumingon ako at nakita kong buhat na nila si Christina pabalik sa loob ng selda niya. Ako naman ay tahimik lang. Habang si Leslie ay may kausap pero wala naman akong maintindihan. Sinabi ko sa kanya na puntahan namin ng kuya niya dahil gusto ko na dumalaw kay Tin. Kahit na hindi na ako makapasok sa loob ng ICU basta makita ko lang siya, ay sapat na sa akin. Gusto ko nang makita ang anak ko. Nasasaktan ako dahil malas ang tingin sa kanya ng babaeng mismong nagsilang sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit ni Christina sa bata. Kung galit siya sa ama nito, ay sana naman hindi na lang niya dinamay ang bata. Sana tinanggap pa rin niya ito. Masakit na marinig mula sa kanya na gusto na niyang mawalang anak niya. Hindi niya man lang ba binibigyan ng pagkakataon ng sarili niya na maging ina kay Tin. Talagang pinangatawanan talaga niya na hindi na maging ina sa anak niya. Ate, nandito na tayo. Narinig ko na sabi sa akin ni Leslie. Salamat Leslie. Huwag mo masyadong isipin ang sinabi ng babaeng yun. Wala siyang kwentang tao at pagsisisihan niya mga sinabi niya ngayon. Don't worry dahil gagawin natin lahat para hindi na siya makaalis pa o makalabas sa kulungan. Sabi niya sa akin. Sana mabulok na lang siya doon, sabi ko kay Leslie. Mangyayari yan dahil may mga ibang kalokohan pa pala siyang ginawa. Bumalik siya dahil kailangan niya ng malaking halaga at si kuyang naging target niya. Dahil akala niya tulad pa rin si kuya ng dati. Sabi sa akin ni Leslie. Napabuntong hininga na lang ako sa mga narinig ko. Hindi ko kasi inasahan na dahil sa pera. Kaya siya naging masama. Kung sa bagay, ang sabi nga ng iba na evil ang pera. Kung sa iba blessing to, sa iba naman ay hindi. Dahil nagiging ugat din ng kasamaan ng pera. Tulad ni Christina, dahil sa pera, kaya handa siyang manira ng pamilya at handa siyang maging masamang tao. Sinubukan ko nang ibigay sa kanyang pagkakataon na maging mabuti sa sarili niyang anak, pero sinayang niya lang. At ngayong nasaktan niya ito ay iba pang gusto niyang mangyari. Mas gusto pa niya na mamatay na lang ito. Lord, mabuhay lang po't gumaling si Tin na ibibigay ko lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya. Sisiguraduhin ko po na magiging masaya siya.